tiwala po ko sa Viva pagdating sa career ko. Kaya anything na project na ibigay nila sa akin, tinatanggap ko po. So hindi po ako nagiging mapili or hindi po ako mapili sa mga projects. Parang ang tagal ka namin hindi nakita, di ba? Parang tagal mo yata hindi gumawa ng Viva Max Film. Kala namin talaga, parang tatawid ka na sa parang mainstream, kaya hindi ka na gumagawa. Yun ba yung parang parang magding mapili ka na ba sa paggawa ng mga pelikula, especially on Viva Max? Kung bakit hindi ka namin masyado makikita? Yes po, tama kayo. Yung last film ko ata was Kabed. And yeah, it was very beautiful. Sobrang tiwala po ko sa Viva pagdating sa career ko. Kaya anything na project na ibigay nila sa akin, tinatanggap ko po. So hindi po ako nagiging mapili or hindi po ako mapili sa mga projects. Thank you po. So, kamusta naman kay Irisa, kay Angela, yung magiging lady guard? Pinangarap niyo ba maging lady guard yung bata kayo? And what is the challenges you experienced during that time na siguro sa pulungan niyo rin ginawa mo ba ito talaga? Or parang ano na rin? Ay, hindi po. Kasi gwardiya po sila ng isang parang warehouse. Warehouse. Okay, kamusta yung pagiging lady guard? Ayun po, for me, sobrang taas po ng respeto ko pagdating sa mga security guards, especially sa mga lady guards po natin dito sa Pilipinas. Sobrang naging challenging sa akin yung role. Kasi kilala ko na very tahimik lang, demure, gano'n. Pero itong character na binigay sa akin ni Direk Bobby at ng mga writer, sobrang ibang-iba po. Kasi dapat nandun yung authority. Kaya nagkaroon din po ako ng research and discussion sa film, sa story, sa characters with Direk Bobby and sa mga writers po natin sa Viva, like sila Steve Sanchez and Matt Reeves. Ayan, thank you po. Sa trailer na medyo complex yung mga characters. Maybe you know the background and mga motivation. Can you talk a little about your characters? Hello po, thank you for that question. Yung role ko po dito, from the title itself, isa po akong lady guard sa isang warehouse. Nung sinabi ko yung project sa akin, akala ko lady guard sa mall. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng mga malls and everywhere na may mga lady guards para pag-aralan sila kung paano sila check ng bag, kung paano sila magkilatis ng mga tao, yung mga galanto nila. And then I found out, nung pagbigay ko ng script sa akin, lady guard pala sa warehouse. And that's when I nagkaroon ako ng question and discussion with the writer, si Steve Sanchez po. Ayan, nagkaroon naman ng mga questions dating sa character. Kasi, ano ba siya, ganito, ganyan. And nung look test with Direk Bobby, nagkaroon po kami ng script reading and workshop. And sobrang na-enjoy ko yun kasi binigyan po nila kami ng chance to pag-aralan yung character namin. Right, guys? So nagsulat kami ng mga kung anong sa tingin namin yung background po ng mga characters. Siguro yun po yung character ko as... Sorry? Anong name yung character? Name yung character. Estelle po, Santos. Yun po, Estelle Santos yung pangalan ng character ko. Na sobrang tapang, sobrang tigas. And ayun, nandun yung authority. Kasi independent na tao po yung character ko at mag-isa lang siya dito sa Manila at may mga sinusuportahan na pamilya at kamag-anak sa probinsya. Kaya meron siyang ginagawang sidelines. Meron kayong gustong i-guard sa inyong buhay? Maybe pwedeng obscure, pwedeng common na
Ano yun at bakit? Siguro ako po ang i-guard ko is yung faith and hope na meron ako. Kasi ever since, lagi kong pinagdarasal, ayaw ko mawala sa akin. Na dapat ito yung nagre-remain sa akin para makapagpatuloy sa buhay. Kasi life is very, hindi naman short, but really challenging. Complex. Yes. Kaya, pag meron ako dito, I know that I'll survive. I will live. And thank you po. Ano na lang kung paano yung naging dynamics nyo, kung paano nyo ginawa, especially yung pinakamahihirap na scenes nyo dito. Sa eksena po, siguro ang pinaka-nahirapan ako is yung parang may fight scene direct. Yung kuchilyo. Yung may knife po, ay lady guard ako daw. Tapos yung mga lalaki doon, lalaki ng katawan. So paano ka sila aawatin sa liit kong ito at sa pait kong ito. So, doon po talaga ako nahihirapan. And paano mo siya nairaos? Pinaroon ako na direct kung saan hahawakan yung kamay. Ganon. Kasi hindi ka talaga alam kung anong gagawin pag nagkagulo-gulo na at may mga patalim na talagang siguro kung ako tatakbo talaga ako to save myself. Pero as a lady guard, kailangan ko pa talaga bumagit na at magbigay ng peace. Ganon. Awatin sila. Doon po ako nahihirapan. Ano natin, Viva Max, no? Ano yung pinaka-kabang-abang na love scene mo rito na mag-enjoy yung boys? Yung love scene ko po kay Anthony Davao, pati kay Irish Tan, yung aabangan ko nila. Yung threesome? Pati po yes po, pati kay MG Abellara. Anong klaseng love scene yung dalawang yun? Ano mo i-describe? Siguro yung difference po nilang dalawa, yung kay Anthony Davao, it's pure lust. And kay MJ naman, it's passionate. Matrabaho si Derek. Ayun, I was very excited to know na makaka-work ko si Direk Bobby. Kasi parang family magkaka-work na kami after so many times na nagkita tayo direct. And nakaka-work na din po yung mga sisters ko and cousins. Ayun, excited po ako na, excited ako nung nag-work kami. And sabi nga ni Anthony, very collaborative si Direk. And ayun, ang saya pong makawork ni Direk Bobby.